Itim na itim naman ang outfit mo, Ivy. Saan ang lamay? Bungad ng pinsan ni Ivy nang makapasok siya ng kanyang opisina. Huwag mong simulan ng masama kung umaga kung ayaw mong lamay mong ma-attendan ko, Donna. Manamig niyang sagot bago naupo sa mesa niya. Isang tasa ng kape naman ang agad na inilapag ng PA niya na agad niyang kinuha. Kailangan niya yun ngayon. Ang aga-aga para ka na namang pinagsakluban ng langit at lupa. Ano bang nangyari at bakit itim na naman ang ilalim ng mga mata mo? Hindi ka ba natulog? Una nito nang alisin niya ang suot na shades. How can I sleep kung ako pa mismo ang umasikaso ng mga kapalpakan ng mga walang kwentang planners natin dito? 2 oras na ang tulog ko, masiguro lang na malinis ko ang kapalpakang ginawa ng mga inatasan kong team na hahawak ng wedding plan ni Senator Wilbert. Muntik na silang umurong sa deal at malaking kasiraan yun sa kumpanya kapag nangyari. Asik niya na nagpipigil na lamang ng galit. I see. Well, nasa boardroom naman na silang lahat at hinihintay ka. Good, let's go. Bago pa siya makarating sa kumpanya, ay pinatipon na niya mga ito sa pinsan niya na pinagkakatiwalaan niya sa garden vows. Tumayo siya matapos ubusin ng isang lagok lang ang kape bago lumakad palabas ng opisina. Tahimik na sumunod sa kanya ang pinsan at ang PA niya. Pagdating sa boardroom ay tahimik at parang hindi na humihinga ang mga tao roon nang makapasok si Ivy. Alam niyo na naman kung bakit ko kayo pinatawag lahat dito, hindi ba? Pack your things and leave my company now. You're all fired. Parang wala lang niyang anunsyo na ikinagulat ng mga empleyado. Madam, sandali lang po. Bigyan niyo pa po kami ng isa pang chance. Mas pagbubutihin po namin ang trabaho namin, madam. Pakiusap ng isa na sinundan agad ng lahat pero malamig lang niyang tinitigan ng mga ito. I expect perfect results. No mistakes, no second chances. Hindi ba yan ang palagi kong sinasabi tuwing may ibibigay akong project sa inyo? Alin sa mga yun na hindi niyo maintindihan? Wika niya at tinapon sa table ang folder na bitbit. Nagkalat sa mesa ang mga papel na laman nun. Yan ang lahat ng mga basurang ideas na binigay niyo kina Senator Wilbert at sa mapapangasawa niya. Na ibinalik nila sa akin. For what reason, ha? Yun ay dahil lang naman ang cheap ng ideas nyo. Sa dami-rami ng wedding event na pinahawak ko sa inyo, talagang sa kasal pa ni Senator Wilbert kayo pumalpak? Mga stupido. Alam niyo ba kung anong oras na ako natapos asikasuhin ang kapalpakan nyo after Senator Wilbert personally called me para magreklamo sa mga present niyong plano? Napayo ko ang lahat nang magsimula na siyang sumigaw. May ilan pang naiiyak na pero wala siyang pakialam sa mga ito. Heartless, demonita, impacta, perfectionist. Ilan lang yan sa mga nakadikit ng salita sa kanya na nakasanayan at baliwala na lang sa kanya. Bukod sa kung anuman, allergic kasi talaga si Ivy sa kapalpakan, lalo na kapag may kinalaman sa garden vows, kaya't sobrang istrikta niya kahit sa maliit na pagkakamali. Yun naman kasi ang nagdala sa garden vows sa tuktok ng mga event organizing businesses sa loob ng halos 7 taon niyang hinawakan to. Magna 9 years na ang garden vows at hanggang ngayon, nangunguna pa rin to sa mga wedding event planning. Pero dahil sa kapalpakan nyo, muntik na masira ang reputasyon ng garden vows. Kayong lahat, umalis na kayo ngayon dahil ibibigay ko na sa mas magagaling na team tong project na to at huwag na kayong umasang may babalikan pa kayong trabaho. Isa na naman sa mga ito ang biglang tumayo at galit na humarap sa kanya. Ang unfair nyo naman, madam. Hindi ba pwedeng magkamali at bumawi? Napaka-perfect nyo naman po. Totoo nga yung sabi-sabi nila rito na wala kang puso. Halimaw ka. Bulalas nito, ngunit tinitigil lang ito ni Ivy na parang hindi siya apektado. Are you done? Kasi kung tapos ka na, pwede na kayong umalis. O baka gusto niyong ipakaladkad ko pa kayo sa mga guard paalis? Taas ang isang kilay niyang tinitigan ng mga ito. Cutie, make sure na malilinis nila ng maayos ang mga table nila para magamit ng mga papalit sa kanila. Utos niya sa baklang PA niya bago tinalikuran ng mga ito at bumalik sa opisina niya. Hilot-hilot ang sentido siyang napaupo at sumandal sa swivel chair at napapikit na lang. Ivy, hindi ba't parang sumobra ka naman yata ron? Kawawa naman yung mga tao kung mawawalan sila ng trabaho. Hindi ba pwedeng bigyan pa sila ng isang pagkakataon? Sina Senator Wilbert nga binigyan pa ulit tayo ng isang chance para ayusin ang hindi nila nagustuhan, di ba? Dismayadong wika ng pinsan niya. And what? Sayangin ulit ang chance na yon para sa isa uling kapalpakan? Hindi na, Donna. May mahahanap pa rin ako mas magagaling at maaasahan kisa sa mga yon. Sagot niya at binuhay na ang laptop niya. Napailing-iling naman si Donna at kitang-kita na hindi nito nagugustuhan ng ugali niya.
Ivy, sana lang wag mo makalimutan na tao rin sila tulad mo. Napapagod at nakakagawa rin ng pagkakamali. Kung nandito lang ang ate mo, doon na, umalis ka na. Mariing wika niya bago pa nito matapos ang sasabihin. Nakipagtitigan muna ito sa kanya bago pa buntong hininga na tumayo at lumabas ng opisina niya. Napapikit na lamang ng mariin si Ivy at pinilit na pakalmahin ang sarili. Napatingin siya sa picture frame na nakapatong sa mesa niya at kinuha ito. Larawan nila yun ng ate Lily niya kasama ang mama nila. Ate, magna 9 years na ang guardian vows at magpipitong taon na rin mula nang iwan mo kami ni mama. Are you proud of me, ate? O baka disappointed ka sa kung paano ko i-handle ang guardian vows? I'm sorry kung hindi ako kasing buti at maunawain na boss na tulad mo. Gusto ko lang naman na maging perfect ang lahat at hindi mawala sa tapong guardian vows dahil yun ang pinangako ko sa'yo. Kahit na alam mong hindi ako naniniwala sa kasal. Madamdamin niyang wika at maluha-luha habang kausap ang picture ng ate niya. Bata pa lang ay sira na sa isipan ni Ivy ang imahe ng kasal. Hindi na siya naniniwala sa bisa ng kasal na panghahawakan nito ang pagsasama ng dalawang tao hanggang dulo. Dahil saksi siya sa sinapit ng mama nila noong ipagpalit ito ng papa nila sa iba. Kakahabol ng mama nila sa papa nila noon ay naaksidente ito. Dahilan kaya hindi na ito makalakad ngayon. At mas lalo pang nasira ang kasal sa isipan niya nang mamatay naman ang ate niya dahil sa depresyon matapos itong takbuhan ng mapapangasawa sana nito sa araw ng mismong kasal nito. 2 taon pa lang noon ang guardian vows at mahal na mahal ng ate niya ang negosyong yun. Kaya kahit na malaki ang bubog ni Ivy sa kasal ay ipinangako niyang iingatan at ipagpapatuloy niya ang nasimulan nito nang ihabilin nito sa kanyang negosyong nasimulan. Buong maghapon nilang ibinabad ni Ivy ang sarili sa trabaho bago siya nagpahinga sandali. Nasa balcony siya ng opisina at hawak sa isang kamay ang baso ng alak. Sa kabila naman ay sigarilyo. Nagmumuni-muni siya roon nang makita niya ang binabaing si Kitty na nasa tabi na pala niya. What the hell, Kitty? Papatayin mo ba ako sa gulat, ha? Bakit hindi ka man lang nagsasalita na nasa tabi na pala kita? Gulat na bulalas niya rito. Pasensya na, madam. Kanina pa kasi kita tinatawag sa loob pero di mo ko marinig. Ang mama niyo kasi tumatawag. Tinatanong kung anong oras daw po tayo uuwi para sabay-sabay na tayong kumain. Sabi nito. Napabuntong hininga na lang si Ivy at inubos muna ang alak bago pinatay ang sindi ng sigarilyo. Papasok na sana siya sa opisina nang bigla siyang natigilan at napahawak sa dibdib niya. Madam, okay ka lang ba? Rinig niyang tanong ni Kitty pero unti-unting lumalabo ang paningin at pandinig niya. Narinig pa niyang nagpanik ito bago siya tuluyang bumagsak at nawala ng malay. Samantala, mabilis na nagmaneho si Benson pabalik sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan matapos makatanggap ng tawag. Normal na lang sa kanya ang ganoong sitwasyon na madalas makatanggap ng tawag kahit pahinga niya bilang isang cardiologist. Pero bukod doon, kaya rin siya nagmamadali ngayon ay dahil kilala niya ang taong binanggit na kailangan niyang tingnan. I want us to meet again after how many years? Pero hindi naman sa ganitong paraan, bebeng. Naiiling at nag-aalala niyang sambit habang patuloy sa pagmamaneho. Nang makarating sa ospital ay dali-dali siyang pumasok. Sinalubong naman siya ng isang babaeng nurse at nirelay sa kanya ang findings ng doktor na unang umasikaso kay Ivy na kanyang kababata. How is she now? Tanong niya. Stable naman po ang vital signs niya, Dok, pero wala pa po siyang malay. 5 hours ago na po noong dalhin siya rito. Tumango naman si Benson at nagpasalamat bago tinungo ang room kung nasaan si Ivy. Pagdating doon ay naabutan niyang nakahiga at wala itong malay sa hospital bed. Dok, may kailangan po kayo? Titignan niyo po ba ulit ang anak ko? Wika ng babaeng nakaupo sa wheelchair. May nakatayo sa likuran nito na nakahawak sa wheelchair nito. Tita Isabel, kayo na po ba yan? Anya sa ginang. Isabel nga pangalan ko, Dok. Paano mo ko nakilala? Takang tanong nito. Nilapitan naman niya ito at nagmano. Kumusta na po kayo, Tita Isabel? Ako po ito, si Benson. Benson Ojales po. Pakilala niya na ikinagulat naman nito. Benson Ojales? Yung kababata ng anak kong si Ivy? Ben boy, ikaw na ba yan, iho? Napangiti siya ng malaki nang banggitin nito ang palayaw niya noon. Opo, ako nga po ito, tita. Ay hala, hindi ako makapaniwala, iho. Huling kita ko sa iyo ay 13 anyos ka pa lang yata nung umalis kayo ng Pangasinan. Pero ngayon napakalaki mo na at ang pogi-pogi mo na. Ben boy,
Doc Benson pala. Hindi na pala bagay yung palayaw mo sa estado mo ngayon. Nakangiting wika nito. Nako, it's okay tita. I will be forever Benboy. It's been a while nga po since may tumawag sa akin ng ganyan. Nakakatuwa na makita ka ulit. Sigurado ako na matutuwa rin si Ivy kapag nakita ka. Ang tagal ka rin hinintay bumalik niyan. Ano po bang nangyari sa kanya tita? Imbis ay tanong niya. Sabi nung si Kitty parang nanikip daw ang dibdib at nawala ng malay. Noon ko pa nga napapansin niya na minsan napapahawak siya sa dibdib niya at parang nahihirapang huminga. Sinabihan ko na siyang magpa-check up pero lagi niyang dahilan na busy sa trabaho. Sagot ng ginang. Siya naman ang napailing sa narinig. Noon pa man kasing bata sila ay matigas na ang ulo ni Ivy. 17 years. Ganoon na katagal mula noong huli silang nagkita nito. Tandang-tanda pa niya ang pag-iyak nito noong paalis na sila ng mama niya para sumunod sa papa niya na nagtatrabaho sa Canada at doon naman nirahan. Sabi mo walang iwanan. Iniwan na nga kami ni Papa, pati ikaw iiwan mo rin ako, Benboy. Kapag umalis ka, hindi na kita crush at hindi na rin kita papansinin kahit kailan. Yun ang natatandaan niyang sinabi ni Ivy noong nagpaalam na siya. Balungkot na iniwan niya ang kababata. Pero wala naman siyang magawa noon dahil 13 pa lamang siya. Nangako naman siya sa sarili na babalik din siya. Ngunit inabot ng ilang taon dahil doon na rin sa Canada niya naisipang mag-aral at magtapos ng pag-aaral. Bebeng, nandito na ako. Gising na. Mahinang bulong ni Benson habang hinahaplos ang buhok nito. Tila narinig naman ng anghel ang bulong niya nang gumalaw ito at unti-unting dumilat. Umatras siya at binigyan ng espasyo ang mama ni Ivy na mas makalapit. Anak? Ivy, anak, si mama to. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng ginang kay Ivy. Inikot ng dalaga ang mga mata sa paligid bago tumigil kay Benson. Pigil na binata ng umiti at kumustahin ito. Kinakabahan kasi siya dahil baka naaalala pa rin ito ang binitiwang salita nito noon. Nasa hospital ako, right? And obviously you're a doctor. So mamamatay na ba ako? May cancer ba ako? Anong stage na, Doc? Sunod-sunod at walang kabuhay-buhay nitong sagot. Napanganga siya ng bahagya sa mga pinagsasabi ni Ivy at hindi na pigilang mapangiti. Yes, nasa ospital ka, Miss Pacheco. And yes again, I'm a doctor. I'm a cardiologist. And nope, wala kang cancer at hindi ka pa mamamatay. Aalamin pa natin ang dahilan ng paninikip ng dibdib mo at dahilan kung bakit ka nawala ng malay, okay? Sagot niya sa bawat tanong nito. Nagsalubong naman ang mga kilay nito. Cardiologist? May sakit ako sa puso? Again, we're not sure about that yet. Kaya nga i-suggest na mag-stay ka pa rito ng ilang araw para makapag-run tayo ng ilang test at malaman kung may heart problem ka, bebeng. Sagot niya at malaking initian to. Unti-unting nawala ang lukot sa noo ni Ivy at ang kaninang malamig na reaksyon nito ay napalitan ng pagtataka at gulat. What did you just call me, Doc? Sabi ko, wag na matigas ang ulo mo at magpa-check up ka na ngayon, bebeng. Hanggang ngayon ay matigas pa rin pala ang ulo mo, no? Hindi ka na nagbago. Nalaki ng tuluyan ng mga mata nito at natutulalang napatitig sa kanya. Benboy? Ako nga. Hello, bebeng. Long time no see. Ayan na bigla itong sumimangot at tumalikod ng higa sa kanya. Napangiwi siya at nagkatinginan sila ng mama nito. Ang mabuti pa ay maiwan na muna namin kayo rito na makapag-usap kayo. Binalingan ng matanda ang assistant ni Ivy. Kitty, tara muna at bumili tayo ng maiinom. Tinulak naman ang kasama nito ang wheelchair palabas ng silid. Nang sila na lang ang nasa silid ay kinalabit ni Benson ang likuran ni Ivy. Uy, bebeng. Ivy, walang bebeng dito. Ang arte naman. Gustong-gusto mo kang tinatawag kitang ganyan noon. At saka, tinawag mo nga akong Benboy kanina eh. Because he called me bebeng first, kaya bumawi lang ako. Anito bago humarap sa kanya at dahan-dahang bumangon. Mabilis niya itong inalalayan. Careful. Wala ka bang ibang nararamdaman? Paninikip ng dibdib? Hilo? Tanong niya rito pero tinitigan lang niya ito. Malalim siyang huminga at hinanda ang sarili para magpaliwanag dito. Ivy, I understand kung hanggang ngayon ay galit ka pa rin sa akin at hindi pa rin ako mapatawad sa pag-iwan ko sa... Hindi na niya natapos ang sasabihin nang bigla siyang yakapin ni Ivy. Nagulat man ay napangiti rin siya kalaunan at niyakap din to pabalik. Pagkakuan ay bumitiw din ito. Bakit ngayon ka lang, Benson? Nakayokong tanong nito.
Heaven knows how I wanted to go back here as soon as possible. Pero sa dami nang nangyari sa 17 years na dumaan, hindi ko rin yun agad nagawa. Sabi niya bago naupo sa hospital bed at tinabihan ng dalaga. Ano ba mga nangyari sa'yo for the past 17 years? Unang-una na roon nang nalaman namin na nagkaroon ng kabit si Papa sa Canada at nakabuntis. Muntik nang masira ang pamilya namin dahil dun. Pero sa huli, nagkasundo rin sila at tinanggap ni Mama na may half-brother ako. But 4 years after we settled that issue, inatake naman sa puso si Mama. Wala kaming kamalay-malay na may heart disease na pala siya at hindi namin naagapan. Ilang taon lang ay tinagal niya at binawian din siya ng buhay. I'm sorry to hear that, Benson. It's okay, Ivy. It's been 12 years already. Naka-move on na rin naman ako sa nangyaring yun, kahit hindi ganun kadali. Kaya ka ba naging cardiologist dahil doon? Oo. Malaking factor ang nangyari kay Mama kaya ako pinili ang propesyon na to. Dahil ayoko na mangyari ulit na may isang anak na mawalan ng magulang dahil hindi naagapan ng sakit sa puso. Sagot niya na isa rin sa totoong dahilan kung bakit siya naging doktor. So, doon mo na ginugulang ilang taon mo sa pag-aaral para maging doktor? Oo. Nandun na rin ako kaya tinapos ko ng pag-aaral ko ron. At saka nandun din ang asawa ko. Sagot niya nang biglang inubos si Ivy na tila nasa mid kahit wala naman itong iniinom. Uy, okay ka lang, bebeng? Agad niyang hinaplos ang likod nito. I'm okay. Nagulat lang ako na may asawa ka na pala. Di ka man lang nag-invite sa kasal mo. Napangiti siya rito at umiling. Umayos ng upo. Ano namang nakakagulat dun? I'm 32 already so nasa edad na rin ako para ron. Sagot niya. Pairap namang umiwas ng tingin si Ivy bago nawala ang ngiti niya. But yeah, may asawa na ako. Or should I say, nagkaasawa. Napabaling muli sa kanya si Ivy na salubong ang mga kilay. Nagkaasawa? What do you mean by that? Sa ilang taon kong paninirahan sa Canada, nagkaroon ako ng girlfriend. And later on, ikinasal kami. But after 5 years of almost perfect married life, she filed a divorce. Sagot niya na hanggang ngayon isa pa rin sa hugot niya. Dahilan din kung bakit pinili niyang bumalik na lang sa Pilipinas at dito na magtrabaho. She filed a divorce? For what reason? Sandali niyang tiningnan ito na mukhang curious ang naging buhay niya. Hindi rin naman siya magdadamot na magkwento rito dahil pakiramdam niya ay kailangan niya rin gawin yun para mabuo muli ang matagal na panahong naputol na pagkakaibigan nila ni Ivy. And to catch up na rin sa mga nangyari sa mga buhay nila. You know, until now, hindi ko pa rin maintindihan eh. Maayos naman ang pagsasama namin. Naging tapat naman ako sa kanya. Pero bigla na lang siyang nagbago. It all started nung nakunan siya sa unang anak namin. Siya ang pinaka naapektuhan sa nangyari dahil pinaghahandaan na namin yun. Naghahanda na kaming maging magulang tapos bigla na lang mawawala. Naramdaman ni Benson ang paghaplos ni Ivy sa likuran niya. I'm sorry, Benson. Hindi na dapat ako nag-usisa pa. Kung malalim pa rin ang sugat na nangyari sa'yo, mabuti pa wag na lang natin pag-usapan. I'm sorry. No, it's okay, Ivy. Gusto ko rin talagang ikwento sa'yo ang mga nangyari sa akin at parang way ko na rin to para mailabas tong naipon sa dibdib ko. Hanggang ngayon kasi, nandito lang lahat. Wika niya, hawak ang dibdib niya. Matamang tinitigan naman siya nito bago ito tumango. Okay, kung yan ang ikagiginhawa na pakiramdam mo, Benson, I'll listen to you. Sabi nito nang initian niya bago muling nagpatuloy. We found out na may problema siya sa matris at malabong magkaroon pa kami ng anak. I told her na it's okay, na may ibang way pa naman para magkaanak kami. And she agreed. But later on, bigla na lang niya akong kinausap para makipaghiwalay. I know na may kinalaman yun sa inability niya na magbuntis. But she told me na hindi na siya masaya sa akin. Ang sabi niya, hindi raw siya ang tamang babae para sa akin. At gusto niyang lumayo na lang. Ilang beses ko siyang pinakiusapan na ayusin namin ng lahat. But the more na hinihila ko siya, mas lalo siyang lumalayo sa akin. Hanggang sa hindi na siya umuwi at nagpapakita sa akin. And then nalaman ko na lang na palagi siyang nasa bar at may kasamang iba't ibang lalaki. Sa bawat kwento niya at pagbabalik sa nangyari, ay nararamdaman pa rin niya ang sakit. Nagiinit na ang mga mata niya na pinipigilan lang niya. It was so hard for me seeing my wife like that. Pero kahit anong gawin ko para magkaayos kami, ayaw na niya. Ang gusto na lang niya ay maging malaya kami. Kaya kahit masakit sa akin ay pumayag na rin ako sa gusto niya. Kung yun ang ikasasaya niya. Dagdag pa niya. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Ivy. Nagkibit balikat siya.
I don't know. Bago pa kasi maaprobahan ang divorce papers namin, umalis na rin siya ng Canada. Hindi ko alam kung nasa na siya since pinutol na niya lahat ng connection namin. Kahit parents niya ayaw sabihin sa akin kung nasan siya, kaya hinayaan ko na lang. After a year, nag-decide na rin ako umuwi rito to start a new life. Nang lingunin niya si Ivy ay nakatitig lang ito sa kanya na parang anumang oras ay iiyak na ito. Hey, huwag kang umiyak, Ivy. Naudlot ang sasabihin niya nang yakapin siya nito. I'm sorry sa lahat ng pinagdaanan mo, Benson. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pero alam ko na hindi madali ang mga pinagdaanan mo. Sorry, wala akong alam. Mahinang wika nito habang yakap-yakap siya. Nang mga sandaling yon, parang nanlambot ang puso ni Benson at napaluha na lang. Isinubsob niya ang mukha sa leeg ni Ivy at tahimik na lumuha. Nang pareho silang kumalma ay bumitiw rin sila sa isa't isa. Sorry, Bebeng. Unang pagkikita ulit natin pero puro kadramahan agad. May pagbibirong hirit na rin niya nang kumalma na. Ikaw kasi masyado palang mabigat ang mga pinagdaanan mo rin sa Canada. Tapos all these years ay metanim ng inis at tampo pa rin ako sa'yo dahil umalis ka. Sagot naman ni Ivy na nagpupunas din ng ilong. Natawa siya ng mahina dahil doon. No, it's okay, Bebeng. Hindi mo rin naman alam ang mga nangyayari sa akin noon. At saka, hindi naman lahat puro pangit. Marami pa rin magagandang experiences at alaala na nangyari sa akin doon. Pero syempre, gusto ko rin mag-refresh at kalimutan na mga masasakit na nangyari sa akin doon. So, nag-decide ako na bumalik na rito at dito na magstay. Anya, binalingan siya ni Ivy na nakataas ang isang kilay. Tungkol dyan, kailan ka pa nga dumating sa Pinas? Mga 5 months na. Sagot niya na agad nakatanggap ng palo sa braso niya. 5 months tapos hindi mo man lang ako hinanap? Hindi naman sa pagkamayabang pero kilala naman na ang pangalan ko rito kaya hindi ka na dapat nahirapan. O baka naman talagang wala kang plano na hanapin ako? What? Of course not. For your information, ikaw agad ang hinanap ko pagbalik ko rito sa Pilipinas. Umuwi pa nga ako sa atin sa Pangasinan para bumisita tapos nalaman ko na wala na pala kayo ron. And then I found out na successful at kilala ka na nga nagmamay-ari ng isang wedding event planning company sa bansa. Sagot niya pero inirapan lang siya nito. See? Alam mo naman na pala pero inabot ka pa ng ilang buwan bago nakipagkita sa akin, Benboy. Napangiti siya na tinatawag na ulit siya nitong Benboy. Ibig lang sabihin ay okay na sila nito. Well, syempre may mga kailangan pa kasi akong asikasuhin. Unay, naghanap pa ng matitirhan. Then, ang mga papers ko para makapagsimula na sa pagtatrabaho rito sa ospital. Tapos, naging busy na afterwards. But believe me, I'm planning to surprise you talaga. Pero ako na sorpresa na nadatnan kitang nakaratay rito. Wawa, ang OA naman ng nakaratay. Ano, bedridden lang? Akala ko ba hindi pa ako mamamatay? Bakit parang gusto mo na yata? Natawa siya. Ewan ba niya pero tila lahat ng bigat na nasa dibdib niya mula noong umalis siya sa Canada ay parang unti-unting gumagaan ngayon na nakaharap na niya si Ivy at kausap ulit ito. Isa rin kasi ito sa matagal na niyang gustong mangyari ulit. And that I promise you will never happen. Now that I'm a doctor, sisiguraduhin nating walang masamang mangyayari sa'yo. But of course, you have to listen to me at wag matigas ang ulo, Bebeng, okay? Tinitigan muna siya nito ng ilang segundo bago ito huminga ng malalim at tumango. Oo na, ayaw ko rin naman mamatay ng maaga at iwan si Mama. Ikaw na bahala sa akin, Benboy. Doon na muna natapos ang kwentuhan nila kahit nakapwa pa nila gustong mag-usap. Ipinatawag na rin kasi siya at kailangan na rin magpahinga ni Ivy. Magpahinga ka na, Bebeng. Tomorrow, kung okay ka na, isagawa na natin agad ang mga necessary test para malaman natin ang lagay ng kalusugan mo. Lalo na kung may problema ka talaga sa puso. But I'm hoping and praying na sana'y wala. Anya at tumayo na. Maraming salamat, Benboy. Mag-uusap pa rin naman tayo ulit, right? Of course. Ngayon pa na nagkita na tayo ulit. But for now, unahin muna natin ang kalusugan mo, okay? Marami pa tayong oras para makapag-catch up ulit. Magtatrabaho muna rin ako. Sagot niya bago ito niyakap. I missed you so much, Ivy. And I'm happy to finally see you again. Mahinang bulong niya. I miss you too, Benson. Masaya rin ako na makita ka ulit. Yumakap din ito pabalik sa kanya. Matapos yon ay nagpaalam na siya rito at nakangiting lumabas ng hospital room. Masayang masaya siya na nakita na niya at nakausap ulit ang kababata makalipas ang ilang taon. Ilang araw na natili si Ivy sa hospital para sa mga test na kailangang gawin sa kanya.
Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makaget over na nagkita at nagkakausap na ulit sila ni Benson. Totoo naman na may tampo siya rito at kinalimutan na nga ito dahil mas nag-focus na siya sa negosyo. Pero ngayon na nagkita sila ulit, ay para bang bumalik ang batang bebeng na kaibigan nito. Gayunpaman, kahit nasa iisang ospital lang sila, ay hindi na naulit ang mahahabang kwentuhan nila dahil sa pagiging abala nito sa mga pasyente. Ngayong araw na raw ang labas ng result ng test mo, Ivy. Kinakabahan ka ba? Tanong ng pinsan niyang si Donna. Kasama nitong nagbabantay sa kanya ang mama niya at ang PA niyang si Kitty. Hindi naman masyado. Nag-promise naman si Benboy na siya ang mag-aalaga sa akin. At saka I know na healthy ako. Kampanting sagot niya at kumagat sa mansanas na binalatan ng mama niya. Naku si madam, parang ibang-ibang glow. Daig pa ang nag-rejuve sa pagbablush kapag minimension si Tokpogi. Hirit ni Kitty. Tigilan mo nga ako, Kitty, kung ayaw mong makonfine rin sa ospital na to. Banta niya rito pero tinawanan lang siya ng pinsan at mama niya. Sus, kunwari pa to. Gatong ni Donna na nakangisi. Di ba nga nung mga bata pa tayo pinagmamalaki mong crush mo si Benson? Di ba nga tita? Hindi nga sila mapaghiwalay ni Benson noon eh. Tumango ang mama niya. Oo nga. Abay paggising mo pa lang noon, Benboy na ang hanap mo. Pagpasok at pag-uwi ng school, Benboy pa din. Hindi nga niya itinatanggi kapag inaasar siyang crush niya si Benboy noon eh. Dagdag pa ng mama niya, lalo tuloy nag-init ang mukha ni Ivy. Aminado naman siya roon. Bata pa lang ay crush na niya si Benson. Dahil bata pa lang sila ay pogi na ito. At ngayon na mas matured na ito, hindi niya maitatanggi na artistahin na ito. Gayunpaman, hindi niya masabi kung crush pa rin ba niya ito hanggang ngayon o naninibago na lang siya sa muling pagkikita nila nito. Ohoy, noon yun ah. Mga bata pa kami noon at saka, di ba sabi ko naman sa inyo, ang bigat ng pinagdaanan niya sa love life? Ay nako, kakasal-kasal pa kasi. Di siya ang broken na broken ngayon. Wika niya at napairap pa. Yan ka na naman sa bubog mo sa kasal, anak. Aba, hindi ka na talaga makakapag-asawa kung ganyan ang iniisip mo. Lagi mo kasing iniisip na mangyayari din sa iyo ang nangyari sa amin ng papa at ng ate mo. Sabi naman ng nanay niya, na pabuntong hininga naman siya. Totoo naman kasi, Nay. Hindi naman kasi kayang panghawakan ng kasal ang pangako ng panghabang buhay na pagsasama. Magpapakasal kayo, gagastos ng malaki, tapos sa dulo maghihiwalay rin. Tapos gagastos na naman ng malaki para sa hiwalayan. Parang wala nang silbi ang kasal eh. Hindi naman talaga nagpapatibay ng samahan. Kung magmamahal ka, okay na yun sa nagmamahalan kayo para wala nang gusot at dagdag na problema kapag naghiwalay. Mariing giit niya. Napapailing naman ang mga kasama niya sa silid. Nasasabi mo lang yan dahil lang tinitingnan mo yung nangyari sa amin ng ate mo. At dagdag na rin ang experience ni Benson. Pero hindi naman lahat ay ganun, anak. Sa ilang kasal na hinawakan ninyo, napakarami roon ng successful at hanggang ngayon ay matibay pa rin ang pagsasama. Lagi mo sanang tatandaan na magkakaibang kapalaran ng mga tao. Wika ng nanay niya at hinawakan ng kamay niya. Anak, huwag kang matakot na buksan ang puso at isipan mo sa pag-ibig. Huwag mong isara ang isipan mo base lang sa mga nakita mo. Iba ang daan namin ng ate mo at iba rin ang sayo. Naniniwala ako na malayong malayo sa nangyari sa amin ang mangyayari sa'yo. Basta maniwala ka lang. Saka ang masaktan sa pag-ibig ay normal lang. Sadyang may mga tao lamang na mahinang magdala ng problema kaya masyadong dinidibdib ang problema sa pag-ibig. Natameme na lamang si Ivy sa mga sinabi ng mama niya. Matagal na siyang pinagsasabihan nito tungkol sa paniniwala niya. Pero ngayon ay parang mas malalim na yung tumatago sa puso niya. Very true ka dyan, mother. Singit ni Kitty. At saka, malay mo, kaya pala hindi naging perfect ang married life ni Doc Benboy mo ay dahil kayo pa lang talagang itinakda. Naniniwala kasi ako na lahat tayo may taong nakalaan para sa atin. Ay, kapag nangyari yan, talagang magpapakalalaki na ako. Pak, ganern. Bruha, kung ano-ano talagang pinagsasasabi mo, Carlito Matampak. Bulalas niya at binato ito ng mansanas kaya nagkatawanan sila. Naputol lang ang biruan nila nang dumating si Benson. Ivy, I have the result of your test. Bungad nito at ipinakita ang hawak. Napalunok siya at kinabahan lalo na sa ipinapakitang reaksyon ni Benson. Anong meron? Bad news no? Tanong niya. Tumango naman ito.
Napahawak naman ng mahigpit si Ivy sa kamay ng mama niya. Anong nakita mo, Benson, iho? May sakit ba ang anak ko? Tanong dito ng mama niya. Sa nakita kasi sa results ng mga ginawang test sa'yo, Ivy, lumalabas na meron kang coronary heart disease. Sagot ni Benson. Diyos ko pong mahabagin. May taning na ba si Ma'am Ivy, Doc Pogi? Mamamatay na ba? Hindi na natapos ni Kitty ang eksaherada nitong pag-hysterical nang batuhin ito ni Ivy ng unan. Kitty, kinakabahan na nga ako, ganyan pa ang mga pinagsasasabi mo. Kung ikaw kayang unahin kong taningan ng buhay dyan, ha? Angil niya rito. Mahinang natawa naman si Benson. To answer that question, Kitty, hindi naman. Hindi mamamatay si Ivy at wala siyang taning. But still, hindi natin pwedeng pabayaan to. Fortunately, coronary heart disease is preventable with a heart-healthy lifestyle and medicine. Paliwanag ni Benson. Kahit papaano ay nakahinga sila ng maluwag na alam na nila ang kalagayan niya. Nako, dapat pala iwasan mo na ang pag-inom at paninigarilyo, madam. Ani Kitty. At saka ang stress pati puyat para hindi ka ma-heart attack. Tama, Dok. Saka huwag ka na masyadong terror sa mga empleyado para di ka laging nagagalit. Muling hirit ni Kitty. Kung wala lang si Benson doon ay baka nilundag na ito ni Ivy at binugbog sa kadaldalan nito. Ginagawa mo lahat yun, Ivy? Kunot na tuloy na baling ni Benson sa kanya. Minsan lang naman at saka sa line of work namin hindi maiiwasan ng stress, puyat at magalit ng sagad. Nahihiyang sagot niya. Well, dapat mo lang ngayon, baguhin mo na ang mga yun. Kung ayaw mong magka-heart attack. From now on, babantayan ko ng kalusugan mo. Okay? Kakamustahin kita palagi ngayong nandito na ako. Parang may daliring kumalabit sa tagiliran ni Ivy nang marinig ang mga salitang yun kay Benson. Bumilis ang tibok ng puso niya at hindi makatingin dito. Naririnig mo ba ako, Ivy? Naiintindihan mo ba mga sinabi ko? Sana wag na matigas ang... Oo na. Narinig ko at naiintindihan ko po, Doc. Susunod na nga eh. Mabilis niyang sagot. Mabuti naman kung ganun. By the way, may babalik dito na nurse mamaya para i-check ka ulit. Kung wala ng problema, pwede ka na rin ma-discharge. Sabi nito na sinagot na lang niya ng tango. Pinalabas din kinahaponan si Ivy nang masiguro na ayos na siya. Si Benson pa nga ang naghatid sa kanila para na rin daw alam nito ang bahay nila. Dito lang pala kayo nakatira. Malapit lang dito ang subdivision kung saan ang bahay na binili ko eh. Ani Benson pagpasok sa bahay nila. Talaga ba, iho? Kung gano'n ay mas maganda na dalasan mo ang pagdalaw mo rito sa amin, nang hindi ka naman nabuburyong sa bahay mo lalo na't mag-isa ka lang doon. Magiliw na wika naman ng nanay ni Ivy. Sure po, tita, dadalasan ko po ang pagdalaw rito. Lalo na't may pasyente tayong kailangan bantayan. At baka po hindi sumusunod sa payo ng doktor niya. Pasaring na sagot nito at ngingisi-ngisi siyang binalingan. Inirapan naman niya ang lalaki bago siya naupo sa couch. Hindi na ako bata para bantayan pa, Benson. Kaya ko namang sundin ang mga bilin mo kahit wala ka. Angil niya rito. Hindi nga. Wala namang nagsasabing bata ka pa pero gusto lang naming makasigurado na susunod ka. Lalo na't alam naming matigas ang ulo mo. Nalukot ang mukha ni Ivy sa mga pangaasar ni Benson. Iniwan muna sila sandali ng mama niya para tingnan ang pinahandang hapunan sa mga kasambahay. Inanyayahan na rin kasi nito si Benson na magstay muna roon para sabayan sila sa pagkain na hindi naman ito tinanggihan. But seriously, gusto ko mabantayan ng kalusugan mo, Ivy. Nangako ako sa sarili ko matapos mawala ni Mama na hindi ko pababayaan ang magiging pasyente ko kapag naging doktor na ako. Marami-rami na akong hinawakan na pasyenteng may heart illness at hindi ko sila pinabayaan hanggang sa gumaling sila. Ikaw pa kaya na malapit kong kaibigan? I promise to you, Bebeng, I will never let you down. Haalagaan kita. Seryosong wika ni Benson habang nakatitig sa kanya. Natigilan naman si Ivy sa narinig. Bigla na lamang kinabog ng malakas ang kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, ngayon lamang siya nakarinig ng ganon mula sa isang lalaki at sa kababata pa niya. Salamat Benson. Pero hindi mo naman kailangan bantayan pa ako ng 24 hours. May trabaho ka rin at ibang pinagkakaabalahan. Don't worry, sinabi ko naman sa'yo na makikinig ako, di ba? Ngumiti naman ito at inabot ang ulo niya. I know, pero as your doctor, I will still monitor your health. Sige na nga, Dr. Ojales. Sana wag malaki ang doctor's fee, ah. Biro pa niya. Naputol lang ang usapan nila nang sunduin sila ng mama niya.
Tayo na't kumain na muna tayo. Handa ng hapunan, Benson, iho. Tara, saluhan mo na kami. Nagpaluto ako ng dinakdakan. Hindi ba't paborito niyo yun ni Ivy? Hindi nga lang ako nagluto pero recipe ko naman yun kaya parehong lasa pa rin naman. Anang mama niya. Wow! Huling tikim ko po ng dinakdakan nung nandun pa kami sa Pangasinan. For sure, marami akong makakain nito, tita. Masayang bulalas naman ni Benson. Napangiti na lang ng lihim si Ivy at napailing. Habang nasa hapag ay topic pa rin nila ang kalusugan niya. Mas mabuti pa anak, magpahinga ka muna sa trabaho kahit 1 buwan lang. Dito ka muna dahil simula nung ikaw na ang humawak sa garden vows, hindi ka na nakakapagpahinga. Wika naman ng mama niya. Alam niyo na hindi ko pa pwedeng gawin yan, ma. I have to oversee the preparations for Senator Wilbert's wedding. Nangako ko sa kanya na gagawin kong wedding of the year ang kasal nila ng fiancé niya. And almost 2 months na lang ang meron tayo para ron. Sagot naman niya na agad kinundina ng pinsan niya. Ivy, kung tungkol lang dyan ang iniisip mo, ako nang bahala. Nagsisimula na naman ang preparation. At so far, wala namang problema. Mas mahuhusay na ang team na ipinalit mo. Pwede naman ako mag-update sa'yo tungkol sa preparations kung gusto mo. Pero for now, mas mabuti nga na magpahinga ka na muna. Sabi ni Donna. Napatingin si Ivy kay Benson na nakaupo sa tabi niya. Para bang naghihintay rin siya ng komento nito. Oh, are you asking for my opinion, Bebeng? Wika nito na tinitigan lang niya ng blanco. Nilunok muna nito ang inunguya bago siya hinarap. Well, for me, I agree with tita. Mas mainam na magpahinga ka muna. Maikli na ang isang mong pahinga sa trabaho, and you needed it. Sa huli ay wala rin siyang nagawa kundi sumang-ayon. Oo na, magpapahinga na. Pero mag-update ka pa rin sa akin ng mga nangyayari sa Garden Vows, Kitty. At ikaw naman, Donna, sa preparation sa kasal ni na Senator Wilbert. Anya at binalingan ng dalawa na mabilis namang tumango at nag-thumbs up sa kanya. Matapos kumain ay nag-ikot pa si Benson sa bahay nila at pinaalis ang mga hindi magandang pagkain at mga bisyo niya tulad ng alak at sigarilyo. Ay, Doc Pogi, sa opisina rin ni Madam ay sandamakmak ang mga alak at sigarilyo. Palibhasa walang love life kaya yan ang libangan, Doc. Sumbong pa ni Kitty na nakasunod sa kanila hanggang sa kwarto niya. Gustong-gusto na itong sugurin ni Ivy at ipakain ang hawak niyang bote ng wine dito. Oh, really? Ani Benson at binalingan si Ivy na nakataas ang isang kilay. Bigay lang naman ng mga yun ng ilang kaibigan. Hindi naman lahat yun ay iniinom ko, no? Ano namang palagay mo sa akin? Sunog baga? Huwag ka magpapaniwala rito kay Kitty. Sobrang OA. Buwelta niya. Napailing-iling naman si Benson. Still, bigay man o binili mo, kailangan na nating alisin yun doon. And oh, by the way, Kitty, can you do that favor for me? Ikaw nang bahala sa mga alak at sigarilyo ng Madam Ivy mo sa opisina niya. Please? At kapag nakita mo siyang uminom ulit or nanigarilyo, isumbong mo sa akin, okay? Wika nito at kinindatan pa si Kitty. Noted, Doc. Ako ang bahala. Kinikilig na sagot ng traidor niyang PA. Nang wala nang makita si Benson na anumang ayaw nito sa silid niya, ay lumabas na rin ito para magpaalam. Inuudyokan pa nga ito ng mama niya na manatili muna roon at doon na magpahinga. Ngunit tumanggi na ang doktor. Marami pa po kasi akong kailangang asikasuhin sa ospital bukas, tita. So I need to get there as early as I can. But don't worry, dadalaw naman po ako rito kapag di nagaano busy. Wika nito nang pinipigilan ng inang umalis. O siya, sige. Basta tatandaan mo na lagi kang welcome sa bahay na to, Benson, ha? Dadalawin mo ulit kami. Sabi ng mama niya. Tumango naman si Benson bago lumapit kay Ivy. Medyo nagulat pa siya nang yakapin siya nito. Yung mga billing ko, Ivy, huwag mong kakalimutan, okay? Tatawag-tawag ako sa'yo para kumustahin ka. And please, mag-start ka na rin na mag-exercise at ng mas healthy lifestyle, okay? No more alcohol and smoking. It's for your own good. Anito matapos siyang yakapin. Mabilis naman siyang umiwas ng tingin dito dala ang pagkailang. Oo na, paulit-ulit naman tong lalaking to. Sige na nga, umalis ka na at nang makapagpahinga na ako. Hindi ba bawal na ako magpuyat? Pagsusuplada niya para takpan ng pagkailang. Okay. Hindi mo naman ako kailangang itaboy. Aalis na ako talaga. I'll go ahead. Oh, mag-iingat ka sa pagmamaneho, iho. Bumalik ka ulit dito. Wika naman ng mama niya. Opo, tita. Salamat po ulit sa masarap na dinner. Anito at nilingon siya.
Nginitian pa siya nito bago ito kumaway at sumakay na sa sasakyan. Nang makalabas na ito ng gate nila, ay tinapik na siya ng mama niya. Halika na sa loob anak nang makapagpahinga ka na. Opo ma. Tugon niya at itinulak na ang wheelchair nito papasok ng bahay. Tulad ng napagkasunduan ay pansamantalang nagpahinga muna si Ivy sa trabaho. Medyo boring at nakakapanibago sa kanya ang gumising ng walang ginagawa. Ngunit kalaunan ay unti-unti na rin niyang nakasanayan. Sinimulan na rin niya ang healthy lifestyle na bili ni Benson kasama ng pag-exercise. At aaminin niya na may nagbago sa katawan niya nang simulan niya yon. Halos mag-iisang linggo na niyang ginagawa ang gumising ng maaga para mag-jogging. At madalas ay si Kitty ang kasama niya. Doon kasi nakatira ang bading sa kanila. Marami namang bakanting kwarto sa bahay nila kaya noong malaman niya na umuupa ito ng apartment ay doon na niya ito pinatira na tila isang kapamilya. Kasundong-kasundo rin ito ng mama niya at ni Donna na halos sa kanila na rin makatira-tira. Isang araw habang natutulog pa si Ivy ay may kamay na tumapik sa kanya para gisingin siya. Maya-maya na Kitty, pwede ba? 30 minutes pa? Anya at tinaboy ang kamay na tumatapik sa braso niya, ngunit hindi ito tumigil. Carlito, ano ba naman? Sabi ko maya-maya na eh. Sa inis niya ay nagtalokbong siya ng kumot. Ngunit biglang may humili sa comforter niya. Pati papaan niya ay kasama sa hinihila, kaya napaigtad siya. Ay pusyang gala naman Kitty, ang kulit! Tili niya at mabilis na bumalikwas ng bangon. Ngunit hindi ang mukha ni Kitty ang bumungad sa kanya, kundi ang nakabungis-ngis na kaibigan. Benson? What the hell are you doing here? Ikaw ba yung humili sa paa ko? Bulalas niyang tanong, nagising na ng tuluyan ang diwa niya. Obviously, wala namang ibang narito sa room mo kundi ako lang. Oh, by the way, good morning Ivy. Nakangising bati nito at dumaan ng mga mata pababa sa suot niya. Maya-maya ay namula ang mukha nito at napalunok bago mabilis na tumalikod. Bebeng, cover yourself. Kita ang panty mo. Anito. Mabilis naman siyang yumuko sa baba niya at nakabukaka nga siya. Dahil nightgown ang suot niya ay kita nga ang panty niya. Napatili siyang muli at binato ito ng unan bago tinakpan ng sarili. Damuho ka kasi. Bigla-bigla ka nalang papasok sa kwarto ko tapos hihilahin mo pa ang paa ko. Paano ko nagkataon na nakatulog akong walang panty? Eh di nakita mo na ang hiyas ko. Pinakyat na kasi ako ni tita rito. And wait, natutulog kang walang panty, bebeng? Nag-init ang mukha niya at pinandilatan ito ng mga mata. Che, bastos! What? Nagtatanong lang, aray! Napaatras si Benson nang tamaan ng unan ang gwapong mukha nito. Ano ba kasing kailangan mo dito? Bakit ang aga-aga nandito ka at inaabala ang tulog ko? Alas 5 pa lang oh. Malakas niyang tanong. Pinulot naman ni Benson ng mga unan sa sahig at binalik sa kama niya. Day off ko kasi ngayon at naisipan ko pumunta ng maaga rito. Nalaman ko kasi kay Kitty na nagja-jogging na kayo tuwing umaga. So bala ko sanang sumama. Paliwanag nito. Doon lang niya napansin na nakasandong itim, shorts at running shoes lang ito. Bakit hindi ka nagsabi kagabi? Magkausap tayo ah. Surprise nga ni. At saka para makita ko in person kung talagang maaga ka nang nagigising. Kaso ako pa ang gumising sa'yo. Nakita ko tuloy yung panty mo. Mahilig ka pa rin pala kay Hello Kitty, no? Nag-init muli ang mukha niya sa birong banat nito. Mabilis siyang tumayo at tinulak ito palabas. Bastos! Lumabas ka na nga ron? Bababa na lang ako after ko mag-ayos. Ilabas! Manyakis! Tili niya habang pinapalabas to. Tawa lang naman ng tawa si Benson. Bilisan mo ah, hihintayin kita sa baba. Ani pa nito bago tuluyang umalis sa harapan ng kwarto niya. Nahilamos na lang ni Ivy ang palad sa mukha niya sa magulong bungad ng umaga sa kanya. Tuwing naaalala niya na nakita ni Benson ng panty niya ay nagiinit ang mukha niya. Hay! Nakakainis. Pilyo na nga nung mga bata pa kami. Mas lalo pa yatang naging pilyo ngayong matatanda na kami. Anya at sinilip ang panty niya. Napanguso siya nang makita ang Hello Kitty design nito at muling nahiya. Cute naman ang Hello Kitty ah. Ay, damuhong yun. Matapos niyang mag-ayos ay bumaba na rin siya at inabutan si Benson na nagkakape sa kusina, kausap ang mama niya na unang nakapansin sa kanya. Oh, ayan na pala siya. Good morning anak. Anito. Good morning din po ma. Bati niya at tiningnan si Benson nangingiti-ngiti lang. Inirapan naman niya ito.
Saktong dumating naman si Kitty na nakabihis. Oh, bakit nakabihis ka? May jogging tayo Puna niya rito. Ito na nga, madam. Di ba remember mo yung pinapagpaalam ko sa'yo 2 days ago? Nagsalubong ang kilay niya at inisip ang sinasabi nito, ngunit wala siyang matandaan. Wala akong maalala. Ano ba yun? Ngayon kasi yung baba sa barko ng jowa kong seaman. Nagpaalam ako sa'yo na magda-day off ng 1 whole day para sunduin siya. At ngayong araw yun. Makikita ko na si Jowa Bells, madam. Sagot nito na hindi pa maitago ang kiling. Sus, ang aga-aga puro kalandian. Ang sabihin mo, magpapatira ka lang doon. Walang habas niyang sabi, dahilan para maibuga ni Benson ang hinihigop na kape. Ayan na nga bang sinasabi ko. Nako, pagpasensyahan mo ng bunganga ng 2 yan, iho. Ganyan lang talaga sila mag-usap. Lambingan nila yan. Anang mama niya at nanlalaki ang mga matang tinitigan siya. It's okay, tita. Nagulat lang ako na marinig si Ivy magsalita ng ganun. Sabi naman ni Benson na nakabawi na. Ngingisi-ngisi na naman to. Ano namang masama sa sinabi ko? Tuwing bababa naman ng jowa niyan sa barko, nagpapaalam yan para Oh, Diyos ko, anak ko. Oo na. Naiintindihan na namin. Huwag mo nang ulitin. Mabilis na pigil sa kanya ng mama niya. Grabe ka, madam. Ang dumi naman agad ng isip mo sa akin. Nakaka-hurt. Drama ni Kitty na nakahawak pa sa dibdib nito. Bakit? Hindi ba totoo? Ipapadukot ko ang puso ko rito ngayon din kung walang nangyayari sa inyo. Of course may ganap din, madam. May labing-labing din pero hindi naman puro tumblingan sa kama maghapon ng ginagawa namin. Palibhasa wala kang dilig kaya hindi mo alam ang pakiramdam na maging matabang lupa. Sagot nito na ikinaawang ng bibig niya. Sa ikalawang pagkakataon ay naibuga muli ni Benson ang kape nito kaya umawat na ang mama niya. Nako, kayong dalawa. Tama na nga ang ganyang usapan. Kitty, sige na, umalis ka na kung aalis ka. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo at mag-enjoy ka sa jowa mo. Anito. Thank you, Queen Mother. Sureness, mag-enjoy talaga ako. Sana kayo rin, madam. Sana madiligan ka na rin soon. Banat nito bago rumampa palabas ng kusina. Gusto pa sana niyang habulin ng bading para sa bunutan. Kaso ay nakalayo na agad to. I think mas mabuting mag-jogging na tayo habang hindi pa mainit. Ani Benson na tumayo na sa pagkakaupo sa bastool. Oh, mag-iingat din kayong dalawa. Benson, iho, bumalik ka rin dito at dito ka na kumain pagkatapos niyo mag-ehersisyo ni Ivy. Bili ng mama niya. Sige po, tita. Mauuna na po kami. Nagpaalam na rin muna si Ivy sa mama niya bago sumunod kay Benson. Nagtaka pa siya na sumakay ito sa sasakyan nito, pero sumunod naman siya. So, ilang years ka nang walang dilig? Biglang wika nito pag upo niya sa passenger seat. The fuck, Benson? Gulat at nahihiya niyang bulalas. Sinamaan niya ito ng tingin pagkatapos ay pinaghahampas ng bahagya. Natawa naman ito ng malakas at sinalag ang mga pagpalo niya dito. I'm sorry. Okay na, tama na. Binibiro ka lang naman. Promise, hindi na kita aasarin. Natatawa lang kasi ako sa usapan niyo ni Kitty kanina. Mabilis naman siyang umayos ng upo at naghalokip-kip na inirapan ito. Umalis na nga lang tayo? Kanina ka pa. Namumuro ka na, Benson. At teka nga, bakit nakakotse tayo? Dito lang naman kami sa loob ng subdivision ni Kitty nagja-jogging. Tanong niya rin dito. Pinaandar naman ito ang sasakyan at inilabas na ng gate nila bago siya sinagot. May pupuntahan kasi tayo. Doon ako tumatakbo tuwing day off ko. Maganda ron at sariwa ang hangin. Sagot nito. Hindi na siya nag-usisa pa at tumango na lang. Maya-maya ay napapansin niya ang panakanakang pagbaling nito sa kanya at pagngiti. Ano na namang naglalaro dyan sa utak mo at pangising-isi ka riyan, Benboy? Kunot noon niyang tanong dito. Wala naman. Masaya lang ako na nakakapag-bonding na ulit tayo ngayon. Tulad ng mga bata pa tayo. Although maraming taon tayong nagkalayo at maraming bagay na ang nagbago. But still, nakikita ko pa rin ang batang bebeng sayo. Sabi nito. Medyo natameme siya sandali bago nakapagsalita. Paano mo naman nasabi ang laki na nga nang nagbago sa akin? Ang dami nang nagbago sa akin sa paglipas ng maraming taon. Anya at tumanaw sa labas ng bintana ng sasakyan nito. Wala siyang narinig mula kay Benson ng ilang segundo. Hanggang kalaunan ay napabuntong hininga rin to. Yeah, maybe you change a lot. Pero kapag tinitingnan kita, nakikita ko pa rin yung dating ikaw.
The joyful, playful, and hard-headed Bebeng. Napabaling siya pabalik kay Benson na nakangiting nakatingin lang sa daan. Hindi na niya inalis ang tingin niya rito at muli itong nagsalita. Kapag kausap at kasama kita, para rin ako bumabalik sa batang Benboy. I wish we could stay like what we were before. Pero hindi ganun ang realidad eh. We both part ways, and from that time, binago tayo ng panahon. Binago tayo ng mga pinagdaanan natin sa buhay, lalo na sa mga batang tayo. Pero alam mo, Bebeng, simula nung nagkita tayo ulit, parang na-remind ako na sa dami ng mga pagbabagong nangyari sa akin at sa mga pinagdaanan ko, I'm still that young, frisky Benboy that you know. And I'd like to thank you for that. For keeping Benboy and reminding me kung ano ako dati. Parang natunaw ang puso ni Ivy habang nakikinig at nakatitig kay Benson. Tulad kasi rin ng nararamdaman nito ang nararamdaman niya. At hindi niya may pagkakaila na may mga pagbabago rin siyang napupuna sa sarili mula nang magkita silang muli. Hindi niya namamalayan na napapangiti rin siya at para bang wala siyang ibang problema na iniisip. Yung mga bigat na dala niya lagi tuwing umaga ay hindi na niya nararamdaman ngayon. Hindi mo kailangang pagpasalamat yan dahil pareho lang naman tayo ng nararamdaman, Benboy. You're right. Maraming nagbago sa atin, lalo na sa akin, na siguradong hindi mo ina-expect. Ang layo ko na sa batang ako dahil sa mga nangyari sa amin. Pero bakit sabi ni Tita at Kitty, palagi ka raw seryoso at mabilis magalit sa trabaho? Totoo naman. I became cold, heartless, and unaware of everything. Ni wala na akong pakialam kung may masasaktan man sa mga sinasabi ko, especially sa trabaho, dahil gusto kong palaging perfect ang lahat. Pero alam mo, hindi pala yun maganda kasi sa kagustuhan ko maging perfect ang lahat sa trabaho. Nakakalimutan ko minsan na tao rin ako at ang mga nakapaligid sa akin. Sa pagiging unaware ko, hindi ko na rin namamalayang nawawala na pala si Bebeng na dati gusto laging masaya ang mga taong nakapaligid sa kanya. That's good to hear. Maganda rin yan sa kalusugan mo. Kaya nga gusto ko rin mag-thank you sa'yo, Benson. Kasi may mga na-realize na rin akong bagay-bagay mula nang dumating ka. Para bang may isang tao na ulit na nakakakilala na naitago kung totoong ako at makakaintindi sa akin kahit na anong sabihin ng ibang tao sa akin. Wika niya at matamis nang initian si Benson. Whatever the world may say about you, you will always be Bebeng in my eyes, and I will always be Benboy na kasangga mo sa lahat. Matamis nitong sabi. Ano ba itong pinag-uusapan natin? Kaaga-aga nagdadrama tayo rito. Aniya na ikinatawa naman ni Benson. Sorry, Ivy. Guilty ako. Ako naman kasi nagsimula. But I feel relieved na nasabi ko yun para rin nila mo. Matapos ang ilang oras ng morning jog and exercise nila ni Benson ay umuwi na rin sila. Hindi rin naman nagtagal si Benson dahil matapos kumain ay nakatanggap din ito ng emergency call mula sa ospital na pinagtatrabahuhan nito. Wala itong nagawa kundi pumunta sa ospital kahit day off sana nito. Sa mga sumunod na linggo ay naulit pa ang pagbisita nito sa kanila para samahan siyang mag-exercise sa umaga o hindi kaya ay para lang makikain sa kanila. Matapos ang isang buwang pahinga ay balik na ulit si Ivy sa trabaho. Lalo pat pinaghahandaan na nila ang pinakamalaking event na kasal ng isang senador. Ayos na bang lahat? Make sure na walang aberya mga yan, Feliza. Yung mga flowers din at mga tela na gagamitin para sa kasal ay ready na. Mando niya sa mga tauhan. Nasa church na sila para ihanda yun sa kasal ni Senator Wilbert bukas. Amala rin si Ivy sa pag-check isa-isa sa mga materials na gagamitin nila nang mag-ring ang phone niya. Napangiti siya nang makitang si Benson ng caller. Oy, Benboy. Hello. Napatawag ka? Hi, Bebeng. Wala naman. Gusto ko lang sabihin na baka mapaaga ang balik namin ng Manila. Baka bukas balik na rin namin. Tumawag lang ako at baka may gusto kang pasalubong para mabilhan ko na kayo ni Tita. Napangiti siya at lumayo sandali sa mga tao. Almost 1 week na kasi itong nasa Bohol para sa isang conference. Oh, ganun ba? Mabuti naman at mas maaga kayong makakabalik dito. Bakit? Miss mo na ako? Nakagat niya ang ibabang labi at pinigilan ng sariling matawa. Miss ka riyan. Kahit magtagal ka pa riyan ng ilang linggo, ayos lang para walang istorbo sa pagtulog ko at bigla-bigla na lang papasok sa kwarto ko. Anya, taliwas sa gusto niya. Talaga naman kasing namimiss na niya ito. Sus, deny pa. Halata namang you miss me. Don't worry, I miss you too, Bebeng.
Natigilan si Ivy at napasandal sa dingding ng simbahan, hawak ang dibdib niyang mabilis na kinakabog. Alam niyang hindi naman yun dahil sa komplikasyon niya sa puso, kundi dahil sa kilig. Sa higit 1 buwan pa lang ay naibalik agad ni Benson ang paghanga na unang naramdaman niya rito noong mga bata pa sila. Di siguro aware si Benson pero aminado na siya sa sariling gusto na niyang lalaki. Hello, Bebeng. Are you still there? Untang nito kaya natauhan siya. Oo, nandito pa ako. Ano lang, may mga ginagawa lang kasi kami. Nagpe-prepare na kami para sa kasal ni Senator Wilbert bukas. Oh shoot, nakaabala ba ako? No, hindi naman. Never ka naman naging abala sa akin, Doc. At saka nakarest naman ako so okay lang. Okay, good. Don't force yourself too much, okay? Huwag ka magpapagod. Marami ka namang tauhan dyan para kumilos. Hanggat maaari, huwag mong pagurin ang sarili mo. At huwag ka rin magpupuyat dyan. Tatawagan ko si Donna mamaya para sabihin pauwiin ka ng maaga para makapagpahinga ka na. Oo na, hindi naman ako nananalo sa'yo kahit kailan eh. Iniingatan lang kita, Bebeng, okay? Aside from the fact na may heart disease ka, hindi ko rin talaga gusto na nagpapaka-stress ka sa trabaho. You should always have enough time for yourself at mag-relax din. Di na pwede sa akin yung gawain mo dati na nagpapakapagod at puyat ka. Kung kinakailangan sunduin kita sa trabaho para iuwi, gagawin ko talaga. Muling nakagat ni Ivy ang ibabang labi para pigilan ang kilig. Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa mga ganoong paalala nito sa kanya? Well, siguro natural na yun sa lalaki dahil sa isa itong doktor. Pero ewan na ni Ivy. Pakiramdam talaga niya ay mas espesyal ang pag-aalala nito para sa kanya. Sadya man ito o hindi na niya yun iniintindi. Basta ang importante sa kanya ay masaya siya sa pagkakataong yun. Salamat, Doc. Huwag ka mag-alala, uuwi rin ako ng maaga once na sigurado kung okay na sila rito. Nakangiting sagot niya rito sa kabilang linya. Good. O sige na, hindi na kita abalahin dyan para mabilis kang matapos at makauwi ka na. Ipahuhuli na lang kita ng tarsier dito sa Bohol para may gift ako sa'yo pagbalik ko. Anito na ikinatawa niya. Sira ulo. Sige, gawin mo yan at baka sa kulungan ka pa namin sunduin. I'm just joking. Sige na, ibababa ko na rin to. Pero ano ang pasalubong ang gusto mo? Anything, Doc. Kahit wala, okay lang. Basta makabalik ka lang ng ligtas at buo. Oo naman, sure yan. Sige, ako na lang bahalang magdala ng pasalubong nyo. Anyway, di ko ba tumitikim ng yosi o alak? Di ba po, pinahinto nyo na ako at sinamsam nyo na lahat ng alak at yosi ko? May malay ko ba kung bumibili ka sa tindahan? Kahit natutukso ako dahil feeling ko nanghihina ako mula nang huminto sa alak at yosi, pinilit kong wag nang balikan yan. Dahil lang naman sa stress sa opisina kaya ako naging sandigan ng alak at yosi. Anong ginagawa mo para labanan ang tukso sa mga yan? Thinking of you. Ano, Bebeng? I mean, thinking all of your advice, Doc. Saka lagi akong may candy na baon. Masisira na nga ang ngipin ko kaka-candy. Mabuti na yan kaysa mag-yosi, Ivy. Opo, saka hindi ko na naman gaano hinahanap-hanap yan. Gusto ko pang mabuhay ng matagal kaya sinusunod kita, Doc Benson. I'm happy to hear that. Sige na, babay na talaga. Call me once you get home, okay? Okay, Doc. Mag-iingat ka rin dyan. See you tomorrow. See you tomorrow, Bebeng. Hindi mabura ang ngiti sa labi ni Ivy nang bumalik siya sa simbahan at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho. Daig pa niyang nakalaklak ng ilang bote ng energy drink matapos ang maikling usap nila ni Benson. Naging kapansin-pansin tuloy yun sa pinsan niyang agad siyang nilapitan. Ang laki ng ngiti ah. May kailangan ba kaming malaman? Ha? Anong sinasabi mo riyan, Donna? Bakit bawal na ba akong umiti? Pairap niyang gante. Well, hindi naman. Actually, naririnig ko ang ibang empleyado natin na mas bagay ro sa'yo ang nakangiti. Mas lalo ka raw gumaganda. Hirit nito at pabirong kinalabit pa ang tagiliran niya. Nangingiting napailing na lang siya. Pero alam mo, Ivy, simula nang bumalik ka sa trabaho after ng 1-month rest mo, marami nang nakapansin ng pagbabago mo. Ngumingiti ka na sa mga tao at bumabati ka na rin pabalik. Di ka na rin malamig pakitunguhan at higit sa lahat, hindi ka na nagsusuot ng dark color na outfit. Pairap na hinarap niya ang pinsan at namewang. So, ano pinupoint out mo, Donna? Wala naman.
I'm just happy lang na unti-unti ko na nakikita ang pagbabago mo. At alam naming dahil to kay Benson. So, anong lagay ng puso mo sa kanya? Bumalik na ba ang munting crush ng bebeng namin kay Doc Benboy? Napatitig sandali si Ivy sa pinsan na nakataas ang dalawang kilay na naghihintay ng sagot. Ngumiti rin siya. Well, hindi naman kasi talaga mahirap magkagusto kay Benson. Noon nakala ko wala na dahil marami nang nagbago. Pero ewan ko ba, habang nakakasama ko siya, parang binabalik niya ako sa kung ano ako dati. Ganon din ang nararamdaman ko para sa kanya. Sagot niya sa tunay na nararamdaman. Kitang-kita naman ang kilig ng pinsan niya. Talaga? Naku, expected ko na talaga yan. Kasi nga kapansin-pansin ang saya mo at glow. Pero grabe kinikilig ako ngayon na narinig ko mismo sa'yo. Pero wait, alam na ba niya? Umiling siya. Hindi syempre. Alangan namang sabihin ko sa kanya na gusto ko siya, di ba? Sus, hindi nga ba sinabi mo sa kanya na crush mo siya nung mga bata pa kayo? Of course mga bata pa kami noon, Donna. Ibang-iba naman na ngayon. Mariin niyang sabi. Natawa na lamang ang pinsan. But seriously, I'm happy seeing you happy. And alam kong ganon din si Tita Isabel. I hope na magpatuloy pa ang saya na yan. At sana, tumagal pa dahil yan ang deserve mo. Wika nito na siyang hiling din naman niya. Salamat, Donna. Pinsan talaga kita. Supportive. Tanging nasabi na lamang niya. Nakangiting tinapik naman nito ang balikat niya. Oh, by the way, tinawagan ako ni Doc Benboy mo kanina at pinapasabi sa akin na huwag kang pag-stayin ng matagal dito. Huwag ka raw magpupuyat at magpapagod, kaya maya-maya umuwi ka na at ako nang maiwan dito. Anito at pabirong kinalabit pa ang tagiliran niya. Oo na, sinabi na niya yan kanina. Naiiling niyang sabi. Iba talaga ang alagang Benboy, nakaka-blooming. Biro pa nito bago siya iniwan. Naiiling na napangiti na lamang si Ivy. Bandang 8:00 ng gabi ay nagpaalam na rin siya sa mga trabahador at sa pinsan. Tumawag pa siya kay Benson pagka-uwi bago siya natulog para sa kasal na ihahandle nila kinabukasan. Samantala, umaga na nang makabalik ng Manila si Benson. Sa biyahe pa lang ay nakausap na niya si Ivy. Pero dahil abala ito sa kasal, ay hindi rin sila nakapag-usap ng matagal. Ngunit ang plano niya ay sumunod sa simbahan kung nasaan to. Gusto niya kasing nasorpresahin ito at tingnan na rin kung anong klaseng trabaho ang ginagalawan ni Ivy. Matapos ihatid ang mga gamit sa kanyang bahay at makapag-ayos, ay tinungo na rin niya ang simbahan. Sa bungad pa lang ay makikita ng engranding venue na labis niyang hinangaan. Hindi na nakapagtataka kung bakit ang garden vows ang nangunguna pagdating sa mga wedding event planning. Papuri niya nang makita ang simbahan. Naguhumayaw ang karangyaan sa mga ikakasal sa araw na yon. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at nakangiting lumakad palapit sa simbahan. Sa labas ay tanaw niya si Ivy na minamanduhan ng mga empleyado nito. Tahimik siyang lumapit dito at mabilis na tinakpan ng mga kamay ang mga mata nito. What the? Sino ba to? Hiyaw na sabi nito hawak ang kamay niya. Napatingin tuloy sa kanila ang mga taong naroon. Hulaan mo. Nakangisi niyang bulong sa tenga nito. Naramdaman niyang nanigas sandali ang katawan nito. Benson? Kusang bumitiw na si Benson at nakangiting hinarap si Ivy. Niyakap niya ito. Benson, wait lang. Maraming nakakakita sa atin. Bulong nito. So what? Namiss kita eh. Anya, pinakawalan din naman siya nito. Lalong lumaki ang ngiti niya nang makita ang pamumula ng mukha ni Ivy. Tumingin pa ito sa paligid bago siya hinila palayo sa simbahan. Bakit ka nandito, Doc? Akala ko naman pag uwi mo diretso ka na uuwi at matutulog. Kagagaling mo lang sa biyahe. May sapat na pahinga naman ako and I wanted to see you. To see me? Tumango siya. Oo, I told you na miss kita at gusto ko rin makita kung paano ka magtrabaho. Para ano? Para bawasan mo na naman ang oras ko sa trabaho kapag nakita mong overwork ako. Kinda. Pero the truth is, I wanted to see you, Bebeng. Pero sana naman sinabihan mo kung napupunta ka pala rito. Busy pa naman kami ngayon. Hindi kita maaasikaso. No worries. Just do your thing at isipin mo na lang na isa ako sa attend na kasal ni Senator. Saka I want to surprise you kaya di na ako nag-inform. And don't worry.
Hindi naman ako mangiistorbo sa trabaho mo eh. Titingin lang ako. Pwede naman pumasok sa simbahan later, right? Oo, pwede naman. Sumama ka na lang sa akin, Benson, para hindi ka nasitahin ng mga bodyguard. Good. So, tara na. Mukhang hinahanap ka na nila oh. Turo niya sa mga organizers na naghihintay kay Ivy. Hala, malapit na raw magsimula. Tara na, Doc. Ani Ivy at dali-daling lumapit sa mga empleyado para magbigay ng utos. Nakasunod lang si Benson sa dalaga at pinagmamasdan nitong magtrabaho. Hindi niya maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan to. Maganda naman talaga sa paningin niya si Ivy kahit noong bata pa sila. At noong unang kita muli nila sa ospital. Pero iba ang gandang nakikita niya rito ngayon. Hindi na niya itatanggi sa sarili na nahuhulog na siya rito. Simula kasi nang magkita sila ulit, ay ibang-iba na ang naging takbo ng buhay niya. Sabi nga niya sa papa niya sa tuwing kausap niya ito, ay hindi siya nagkamali sa desisyon na bumalik sa Pilipinas at magsimula ulit. Masayang-masaya siya na nahanap niya ulit si Ivy, at maraming mga bagay itong ibinalik at ipinarealize sa kanya. May balak naman siyang umamin kay Ivy, pero naghihintay pa siya ng perfect timing. Alam niya rin kasi ang prinsipyo ni Ivy sa pakikipagrelasyon, lalo na sa kasal. Gusto muna niyang tulungan itong buksan ng sarili sa bagay na yon. Benson, huy! Tapik ni Ivy sa braso niya. Di niya namamalayang natutulala na pala siya rito. Yes, bebeng. Natulala ka na riyan. Sabi ko, tara na sa loob at magsisimula na ang kasal. Sabi nito. Tatawa-tawa siyang napakamot ng batok. Sorry, natulala kasi ako sa ganda mo eh. Puri niya. Kitang-kita niya ang pamumula ng mukha nito. Kung ano-ano na namang pinagsasasabi mo, nangaasar ka na naman eh. Halika na nga. Inis na sabi nito at hinila na ang kamay niya papasok ng simbahan. Napangiti na lang si Benson at hinawakan din ng mahigpit ang kamay nito. Magkatabi sila ni Ivy na nakatayo sa bandang gilid ng simbahan habang pinagmamasdan ang pagsisimula ng kasal. Napatingin si Benson sa dalaga na nakatitig sa bride na naglalakad sa aisle. You did a great job, Ivy. I'm sure masaya ang bride na lumakad sa aisle ngayon dahil ginawa mong espesyal at maganda ang araw na to para sa kanila ng mapapangasawa niya. Wika niya dahilan para mapatingin to sa kanya. Salamat, Benson. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko at para na rin to sa reputasyon ng Garden Vows. Sagot nito at muling pinagmasdan ng kasalan. Malalim na napabuntong hininga si Benson. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin naniniwala sa kasal? Paano mo nalaman yan? I heard it from Tita Isabel. Nasabi niya sa akin na hindi ka rin naniniwala sa kasal dahil sa nangyari sa kanila ng papa mo at sa nangyari sa ate mo. Pinagmasdan niya lang si Ivy na tahimik lang na nakatingin sa ikinakasal. Bebeng, I know na hindi na ako ang unang nagsabi nito sa'yo. Pero sana wag mong isara ang sarili mo sa isang bagay dahil lang sa nakita mong hindi yun nag-work sa iba. Wika niya at hinawakan ng kamay nito. Napatingin na ito sa kanya na halatang nagpipigil na lamang ng emosyon. I agree that marriage doesn't guarantee that you will be together forever, Ivy. I too experienced firsthand the pain of being in an unsuccessful marriage. But still, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na someday, mahahanap ko rin yung tamang babaeng maihaharap ko sa altar at makakasama ko na sa pagtanda. Ganun naman kasi ang love eh. Hindi yan perfect. Pero kung pareho niyong mahal ang isa't isa, gagawa at gagawa kayo ng paraan para ipaglaban ng pagmamahalan niyo. At hindi susuko hanggang hindi bumibitiw ang isa. Dagdag niya, malalim na humugot naman ng paghinga si Ivy. Alam ko naman yan lahat, Benson. Pero natatakot lang kasi ako. Na matulad ka sa mama at ate mo? Oo. Nakita ko kasi kung anong naging dulot ng kasal at pag-ibig sa kanila. Si mama nalumpo after iwan ni papa. Samantalang si ate naman, hindi kinaya ang depression nang hindi siya siputin sa araw ng kasal niya. Ayoko mangyari sa akin ang nangyari sa kanila. Pakiramdam ko kasi hindi ko kakayanin kung sa akin yun nangyari. Pag-amin nito, binitiwan ni Benson ng kamay nito para iharap si Ivy sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito. Bebeng, listen to me, okay? Hindi porket nangyari yun sa mama at ate mo ay dapat mangyari na rin sa'yo. I understand natatakot ka lang, pero hanggang kailan ka matatalo ng takot na yan? Basta, ayoko subukan. Hindi mo malalaman ang sagot sa isang bagay kung hindi mo susubukan, Bebeng. Hindi ko naman sinasabing dapat masaktan ka rin sa love or worst ay iwan ka rin ng mapapangasawa mo. What I'm saying is, hindi mo naman alam ang nakalaan ng tadhana para sa'yo. What if natatakot ka lang pala sa wala?
E di sinarado mo nilang ang puso mo dahil sa takot na wala namang kasiguraduhan. Dagdag niya dahilan para mapapikit ito ng mariin at napakagat sa ibabang labi nito. Dumaan doon ang mga mata ni Benson at parang natukso siyang tikman ang mga labing yon. Mabuti na lang at nagsalita rin ito, kaya't nabura rin yun sa isipan niya. Salamat, Benson. Don't worry. Susubukan ko nang buksan ang sarili ko sa bagay na yan mula ngayon. Sabi nito na ikinatuwa niya. Mabuti kung ganun. Kasi sayang naman. Mukhang magandang bride to be ka pa naman kung ikakasal ka na. Ayaw mo bang maranasan din maglakad sa aisle na yan? Ewan ko sa'yo, Doc Benson. Kasasabi ko pa lang na susubukan ko kasal na agad ang topic mo. Kasal natin. Mahinang wika niya. Bumaling naman ito sa kanya na salubong ang kilay. Ha? Ano yung sinabi mo, Doc? Nakangiting umiling siya. Wala. Ang sabi ko, ang ganda mo, bebeng. Nakangiting anya dahilan para irapan siya nito. I know, hindi na kailangang ulit-ulitin. Napangiti na lamang siya habang tinititigan ito. Naputo lang yon nang mag-vibrate ang phone na nasa bulsa niya. Oh, I have a call. Sagutin ko lang to sandali. Paalam niya. Nang tumango si Ivy ay dali-dali siyang lumabas ng simbahan bago to sinagot. Hello? Who's this? Sagot niya. Unregistered number kasi ang caller. Ngunit nang magsalita ito ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Benson? Tawag sa kanya ng pamilyar na boses. Jessica? Jessica ba yan? Tanong niya rito sa kabilang linya. Yes, it's me. It's been a while. Pinakalma muna ni Benson ng sarili bago ito sinagot. Yeah, it's been a while. How are you? Where did you get my number? Tanong niya rito. Halos 1 taon na rin kasi niya itong hindi nakakausap. Sa kapatid mo, I asked him after finding out na nandito ka rin sa Pilipinas. Sagot nito. Nagulat pa siya na mas matatas na itong magtagalog. Noon pa man ay marunong na ito dahil magkasitahan pa lang sila ay tinuturuan na niya ito. Dahil pangarap nga ni Jessica na magpunta ng Pilipinas kasama siya, na hindi na rin nangyari. Wait, nandito ka rin sa Pilipinas? Gulat niyang tanong dito. Yeah, almost 1 year na. What? So ibig sabihin, dito ka pumunta nung after natin mag-file ng divorce? Oo, walang nakakaalam na dito ako pumunta. Napapikit ng mariin si Benson. Isa na sa katanungan niya ang nasagot kung saan nga ba ito nagpunta matapos nilang maghiwalay. Okay, pwede bang malaman kung nasan ka? Can we talk? Actually, yun nga gusto ko mangyari, Benson. Nandito nga ako sa hospital na pinagtatrabahuhan mo. A friend of mine told me that you're working here and since nasa Manila ako ngayon, naisipan ko na kamustahin ka at makipag-usap na rin. Pero wala ka raw rito ngayon. Wait for me there, Jessica. Pupuntahan kita riyan, okay? Okay, nandito lang ako sa coffee shop sa tapat ng ospital. I'll wait for you here. Nang marinig niya ang sagot nito ay ibinaba na rin niya ang tawag. Babalik na sana siya sa simbahan para magpaalam kay Ivy, ngunit pagharap niya ay ito na mismo ang nasa harapan niya. At mukhang narinig ang buong pag-uusap nila ng ex-wife niya. Bebeng. Puntahan mo na siya. Mabilis na sabi nito at matipid ng umiti. Sure ka? Oo naman. Chance mo na yan para makausap siya ulit. Alam kong gusto mo rin siyang makita ulit at makapag-usap kayo. Sige na, wag mo na siyang paghintayin. Mabagal siyang lumapit dito nang hindi inaalis ang mata sa mga mata nito. Are you okay, Ivy? Ha? Bakit mo naman tinatanong yan? Siyempre okay lang ako. Sagot nito. Gusto sana niyang punahin ang nakakita niyang emosyon sa mga mata ni Ivy, pero hindi na niya sinubukan. Okay, bebeng. Huwag ka magpapagod dito, okay? Anya, tumango naman ito. Oo na, wala naman ang gagawin dito. Baka mamaya iuwi na rin ako. Sige na, umalis ka na. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Sagot nito. Niyakap naman niya si Ivy at naramdaman niya rin ang pagyakap nito pabalik sa kanya. Thank you, bebeng. Tatawagan kita after nito, okay? Sabi niya bago bumitaw dito. Ngumiti lang ito sa kanya at tumango. Naging successful ang kasal ng senador na inorganisa ng kumpanya ni Ivy. Ngunit hindi niya magawang lubos na maging masaya dahil sa pag-iisip kay Benson. Ilang oras na rin mula nang nakauwi siya. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang natatanggap na tawag o message man lang mula rito. Nakatitig lang siya sa phone na hawak habang sumisimsim ng wine nang biglang lapitan siya ng mama niya. Mag-isa nitong pinapaandar ang wheelchair. Wala si Kitty o ang tagapagbantay nitong kasambahay.
Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Anong oras na? Hindi pa kasi ako inaantok, ma. Ikaw po, bakit gising ka pa? Balik niyang tanong dito. Naubos na kasi yung tubig sa kwarto ko. Kukuha lang sana ako. Hindi ko na ginising ang mga kasambahay at gabi na. Kaya ko namang pumunta dito sa kusina. O ako na, ma. Anya at tumayo mula sa counter stool para ipagkuha ito ng tubig. Ngumiti naman ito sa kanya. Balita ko, pumunta raw si Benzo sa simbahan kanina. Bakit hindi mo siya kasamang bumalik? Opo, ma. Pero sandali lang naman. May tumawag kasi sa kanya at umalis din siya agad. Ganun ba? Bakit umiinom ka ngayon? Maganda naman ang kanilabasan ng kasal ni na Senator Wilbert. At trending nga ang garden vows. Pero bakit parang hindi ka masaya? May kailangan ba akong malaman, anak? Ewan ko po, ma. Dapat naman wala akong problema pero hindi ko po maintindihan ang sarili ko eh. Ano ba yun, anak? Sige lang, makikinig ako sa'yo. Hindi pa naman ako inaantok. Malalim na napabuntong hininga si Ivy at ibinaba ang hawak na wine glass. Kinuha na rin niya ang tubig na kailangan ng ina. Yung tumawag po kasi kay Benson kanina ay yung ex-wife niya. Gusto yata makipag-usap. At naiintindihan ko naman si Benson dahil gusto niya rin naman makausap talaga ang ex-wife niya noon pa. Anya at sandaling tumigil. Kung naiintindihan mo naman pala, anak, ay bakit ganyan ang lungkot na nararamdaman mo? Magtapat ka sa akin, anak. Mahal mo na ba si Benson? Sa tanong ng ina ay muli siyang napatitig dito. Wala naman na siyang maitatago pa rito, kaya mabilis siyang tumango. Opo, ma. Sa tingin ko'y mahal ko na si Benson. At yun ang dahilan kaya hindi ko maintindihan ng nararamdaman ko. Masaya ako para sa kanya na makakausap na niya ang ex-wife niya. Pero nalulungkot at nakakaramdam din ako ng selos kahit na wala naman akong karapatan. Sagot niya at malalim na huminga. Alam na ba niya ang nararamdaman mo? Hindi pa po. Umupo ulit siya at tinapatan ng inang nasa wheelchair. Ayaw mo bang sabihin? Hindi ko po alam kung kailangan pa. Saka naisip ko baka okay na sila ng dati niyang asawa. First love niya yon, saka ex-wife. Ano bang laban ko ron? Saka sabi kasi niya kanina tatawag siya pagkatapos nilang mag-usap. Pero anong oras na at wala pa rin siyang update. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung ano nang nangyari o kung nagkamabutihan na ba ulit sila. Anak, walang magagawa ang pag-iisip mo ng kung ano-ano ngayon. Ang mabuti pa hintayin mo na lamang ang balita mula kay Benson. Sigurado akong bukas na bukas din tatawag yun. O di kaya pupunta rito. Sabi ng mama niya at nakangiting tinapik ang pisngi niya. Salamat, ma. Nako, huwag ka magpasalamat. Ang gusto ko'y umibig ka na at baguhin ang prinsipyo mo pagdating sa kasal. Gusto ko nang magkaapo, Ivy. Anong petsa na? Hindi ka na sa pabata. Ma naman, namimreasure? Hindi naman, sinasabi ko lang. Pero masaya ako, anak, na nakikita kong napapasaya ni Benson ang puso mo. At baka siya na rin ang magbubukas ng kaisipan mo sa pagmamahal at kasal. Pero anak, kung ano man ang maging pasya niya, kung yun ang makipagbalikan sa dating asawa niya ang ikasasaya niya, sana'y maunawaan mo at tanggapin mo, okay? Nahihirapan man ay napatango na lamang si Ivy. Wala rin naman siyang magagawa kung gusto ni Benson makipagbalikan sa asawa nito. Opo, ma. Tulog na po kayo. Matutulog na rin ako maya-maya. Nagpaalam na rin nga ang mama niya. Nagstay pa siya ng ilang oras sa baba. Umaasang tatawag si Benson. Ngunit naubos na lang niya ang isang bote ng wine ay wala pa rin itong paramdam. Kinabukasan, nagising na lang si Ivy na para bang may mabigat na nakadagan sa kanyang bewang. Nang imulat niya ang mga mata niya, ay nabigla siyang mukha yun ni Benson. Nakapikit itong nakaharap patagilid sa kanya at mukhang natutulog. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay at marahang hinaplos ang mukha nito. Naroon ang saya na makita ito, pero may konting tampo dahil pinaghintay siya nito. Are you done checking my pogging face? Anito at napangisi. Nang dumilat ito ay mabilis niya itong sinampal, pero hindi naman malakas. Ouch! Para saan yun? Kunwari ay dumadaing nitong haplos sa pisngi. Para yun sa pag-aasyo mong pogi ka, at para sa pagpapahintay sa akin buong magdamag na tatawag ka. Inis niyang turan at mabilis na bumangon, ngunit bago pa makalayo ay muli siya nitong hinila. Natigilan siya nang yakapin siya nito. Dito ka muna, Ivy. Tabihan mo muna ako. Nagrigo doon ang puso ni Ivy at hindi makapagsalita.
Hinayaan lamang niya itong nakayakap sa kanya hanggang sa magkalakas siya muling magsalita. Ano ba kasing ginagawa mo rito? At bakit dito ka nakahiga sa kama ko? Alam ko kasi na magtatampo ka sa akin na hindi kita natawagan. Kaya ako nagpunta rito to explain everything personally. Pero pagpasok ko rito, natutulog ka pa. Kaya tinabihan kita at naidlip na rin saglit. Wala ka bang trabaho? On call ako ngayon, kaya I can stay here hanggat walang emergency sa hospital. Oh, bakit nga hindi ka nakatawag kagabi? Alam mo bang naghintay ako magdamag? Sana naman kung masyado ka nag-enjoy makipag-usap sa ex-wife mo, naalala mo sanang mag-text man lang at sabihin kausap mo pa rin siya. Anya, baka sa tono ng boses ang tampo at inis. Napangiti naman si Benson. Kaya nga po ako nandito para mag-explain at mali ang nasa isip mo. Yes, nagkausap kami ni Jessica. Pero sandali lang din dahil aalis din sila agad. The reason why hindi ako nakatawag o text man lang ay dahil may emergency sa hospital. Actually, kauuwi-uwi ko lang at dito ako dumiretso agad. Dahil alam kong kailangan ko magpaliwanag sa'yo. Sorry na, Bebeng. Natamay naman sandali si Ivy at napatitig sa mga mata nito. Bakas nga ang pagod at puyat nito, kaya medyo nakonsensya siya. Sana sinabi mo man lang agad. Kaya nga, sorry po. Tinawag kasi ako agad eh. Hindi ko naman alam na tatagal kami ng ganun sa operation. Kailangan kasi ng expertise ko sa OR. Tumango na lamang siya at huminga ng malalim. Kamusta naman ang naging pag-uusap niyo ng ex-wife mo? Nagkamabutihan na ba ulit kayo? Alanganin niyang tanong at umiwas ng tingin dito. Narinig naman niya ang mahinang tawa nito. What made you think na magkakamabutihan kami ulit? Gising balik nito. Kasi matagal mo nang gustong makausap siya ulit, di ba? Saka siya ang first love mo. Yes, gusto ko siyang makausap ulit. But that doesn't mean na gusto kong magkabalikan kami ulit dahil alam ko rin naman na hindi na yun ang gusto niya. Natigilan siya sandali at napatitig sa mga mata ni Benson. Ewan ba niya pero parang nahuhumaling siya habang tumatagal na nakatitig sa hazel brown na mga mata nito. Kung ganon, anong napag-usapan niyo? Tanong niya. Huminga naman ito ng malalim bago nagkwento. Humingi lang siya ng sorry sa akin at binigyang linaw niya ang tanong ko kung bakit siya nakipag-iwalay sa akin. Ang totoong dahilan pala ay gusto niyang maging madre noon pa. Pero against ang parents niya ron, kaya siya nakipagrelasyon sa akin at nagpakasal. Panimula nito na ikinabigla niya. She told me na minahal niya talaga ako at sinubukan niyang suklian lahat ng pagmamahal na binigay ko sa kanya. But when she had a miscarriage, parang realization na raw yun sa kanya na baka talagang hindi para sa kanya pag-aasawa. Humingi rin siya ng tawad sa akin na pinalabas niyang nalalaki siya noon para magkahiwalay kami. Pero ang gusto lang talaga niya ay makahanap ako ng babaeng totoong magmamahal at magbibigay ng buong pamilya sa akin. Tahimik lamang si Ivy na nakikinig dito habang nakahiga ito at nakatitig sa kisame. May bakas ng lungkot sa mukha nito, pero mas nakikita niyang maaliwalas na ito na parang may mga nabunot na tinik dito. Paano mo tinanggap ang lahat ng paliwanag niya? Gumaling to sa kanya. Well, of course, nagulat at nainis ako sa kanya kasi bakit niya nilihim sa akin? Bakit umabot pa kami ng ilang taong kasal? Gayong hindi naman pala talaga yun ang nakakapagpasaya sa kanya. Pero sa kabila nun, nagpapasalamat din ako nang marinig mula sa kanya na hindi naman pala ako nagkulang at may pagkakamali. Kasi sa totoo lang, sinisisi ko ang sarili ko na baka dahil sa pagiging abala ko kaya niya ako iniwan. And now, masaya na lang ako na masaya na rin siya na magagawa na niya ang matagal niyang gusto. At nakalaya siya sa desisyong hindi naman siya buo. Nasaan na siya ngayon? Flight niya kaninang madaling araw pabalik sa Canada para personal na magpaalam na sa pamilya niya about sa plano niyang pagpasok sa kumbento. Almost a year na pala siyang nasa Siargao at nagsiserve sa isang simbahan doon. Sagot nito. Legally, hiwalay na kami. Divorce na kami sa Canada. Pero sabi niya, kailangan pa rin doon niyang ipaanal sa simbahan ng kasal namin. Kasi sa mata ng simbahan, kasal pa rin kami. Iba kasi yung church annulment. May proseso yun para alamin kung valid ba talaga ang kasal simulat sa pool. Hindi rin kailangan ng personal kong presensya sa proseso. Kaya sabi niya, siya nang bahalang gumawa nun sa Canada. Then after niya matapos ang lahat, tuluyan na siyang papasok sa kumbento. Yung annulment sa church na lang naman daw ang kulang niya sa requirements. Sabi ko sa kanya, good luck. Sana maging masaya na siya. Nang marinig ni Ivy ang mga yon mula kay Benson ay tila ba nawala ang bigat, tampo at inis na nararamdaman niya rito. Niyakap niya ito at pinaramdam dito na nasa tabi lang siya nito dahil ramdam niyang kailangan to ng lalaki.
I'm happy for you na nakuha mo na ang kalinawan na gusto mo, Benson. And sorry rin kung nagtampo ako dahil di ko alam na busy ka pala. Anya habang nakayakap dito. It's okay. Expected ko naman yun. Natatawang sagot nito at niyakap din siya. But yeah, I'm happy too. And I feel like I'm whole now. Ito lang naman talaga ang gusto ko eh. Closure. Nakuha mo na naman ang sagot na gusto mo. Hindi ikaw ang may kasalanan, Benson. Anya at tinitigan to. Nang mga sandaling yon, para bang huminto ang oras at silang dalawa lang ni Benson ang nag-e-exist. Ramdam niya ang malakas na tibok ng puso niya. Tila ba ganun din kay Benson. Bebeng, I've been meaning to ask you something. Wika nito nang hindi nagbibitaw ng tingin sa kanya. Ano yon, Doc Penboy? Napapalunok niyang tanong. You know how special you are to me umpisa pa lang. You're my sunshine ng mga bata pa tayo. And now that we meet again, I proved to myself na sunshine nga talaga kita hanggang ngayon. And I want to keep my sunshine for a lifetime. Ang totoo, ikaw naman talaga ang first love ko, Ivy. Hindi man ikaw ang unang ikinasal sa akin, pero gusto kong malaman mo na mahal kita nung mga bata pa tayo. Nahiya lang ako magtapat nun sa'yo kasi mga bata pa tayo. Anito at para bang huminto ang kanyang puso sa pagtibok. Anong ibig mong sabihin? At totoo na gusto mo rin ako noon? Malalim na huminga ito at mas lumapit pa sa kanya. Oo, Bebeng. Pwede ba akong manligaw sa'yo? Hindi alam ni Ivy kung nananaginip ba siya o nililin lang ng pandinig niya. Ha? Wait, tama ba ang narinig ko na sabi mo ay kung pwede mo akong ligawan? Yeah. Bakit? Hindi na ba pwede? May iba ka bang nagugustuhan? Wala ka namang boyfriend? Natigil ito sa pagsasalita ng takpan niya ang bibig nito. You know that I am 100% single and wala pa ako nagiging boyfriend, Benson. But are you serious? Gusto mong manligaw? Sa akin? Paano kung pumayag ako pero di magpakasal sa'yo? Ito naman, ligaw pa lang ang usapan natin, dinala mo agad ako sa kasalan. But hey, if that day happens, gagawin ko lahat para mapapayag kang pakasalan ako. And I will make sure na ako na ang una at huling lalaking magdadala sa'yo sa altar. Kung gusto mo, ipapakasalan pa kita ng paulit-ulit, Bebeng. Kagat ang ibabang labi na pinagmasdan ni Ivy si Benson. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman na bigla na lamang siyang naiyak. Hey, why are you crying? May nakakaiyak ba sa sinabi ko? Nag-aalalang alo nito sa kanya. Umiling si Ivy. Wala. Masaya lang ako kasi gusto mo rin pala ako kahit noon pa. Pag-amin niya habang umiiyak. Wait, gusto mo rin ako, Ivy? Hindi ba obvious? Noon pang mga bata tayo hanggang ngayon, hindi ko ina-expect na hindi pala magbabago yon. Di ba nga umamin na ako nun sa'yo na gusto kita, kahit na nakakahiya? Sagot niya, lalo namang lumaki ang ngiti ni Benson. So, pumapayag ka na ba na manligaw ako? Kahit naman gusto rin kita, syempre gusto ko rin na-experience ang ligawan, no? Kaya oo, pumapayag na ako. Yes! Thank you, Bebeng. I promise ako magiging best manliligaw ever hanggang sa maging best boyfriend mo. And eventually, maging best husband mo. Wika nito nagalak. Natawa naman si Ivy na hindi rin maitago ang saya. Nang araw na yun ay agad nilang ibinalita sa pamilya niya ang balitang panliligaw ni Benson. At mabilis naman ng mga itong natanggap ang suporta ng mga ito, lalo na ng mama niya. Masaya ako para sa inyo, Ivy anak. Benson iho. Wala naman na akong mahihiling pa para sa inyong dalawa kundi kaligayahan. Alam kong magsisimula pa lang kayo, pero sana ay ingatan at alagaan yung pagmamahal ng isa't isa. Sabi ng mama niya at niyakap silang dalawa. Humirit pa nga si Kitty na diretso kasal na at honeymoon nang madiligan na raw siya, na umani ng tawanan sa loob ng bahay nila. Ang ligawan nila ay naging publiko rin, at naging topic pa nga bilang may pangalan na sa business field si Ivy. Maraming nagulat dahil noon ay para siyang naglalakad na yelo at bagyo. Pero ngayon ay dama na ng lahat ang saya at init niya bilang bagong Ivy ng Garden Vows. Malaki ang naging pagbabago niya mula nang dumating si Benson. Binalik nito ang buhay at sigla sa kanyang puso, na akala niya ay buong buhay na niyang hindi mararanasan muli. Nagtagal ang ligawan nila sa loob ng 3 buwan, bago niya ito sinagot, at inabot ng 2 taon ang kanilang relasyon bago sila humantong sa kasalan. Yun ang araw na hindi makakalimutan ni Ivy. Buong akala niya ay hindi na niya mararamdaman na lumakad sa altar
Suot ang magandang wedding gown habang papalapit sa lalaking maitatali sa kanya sa hirap at ginhawa. Kitang-kita niya sa mukha ng mga taong nasa simbahan ng saya para sa kanila ni Benson. I, Benson Hales, take you, Ivy Pacheco, to be my lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part according to God's holy law. In the presence of God, I make this vow. Ani Benson habang sinusuotan siya ng singsing at nakatitig sa kanya. Nang siya na ang magsusuot ng singsing, ay halos hindi niya ito matapos dahil sa paghikbi. Hey, it's okay. Don't cry, sweetheart. Malambing na suyo sa kanya ni Benson at pinupunasan ng luha niya. Sorry, sobrang masaya lang kasi ako na mararanasan ko pa pala ang ganito. Thank you for everything, Benboy. Thank you sa pagdating ulit sa buhay ko at pagmamahal sa akin. Wika niya at niyakap to. Thank you, Bebeng. I will cherish and treasure you for the rest of my life. I love you. Wagas ang ligaya at pagmamahal na nararamdaman ni Ivy ng araw na yon. Tuluyan nang gumaling ang sakit ni Ivy at kinalimutan na ang dating bisyo ng alak at sigarilyo dahil sa tulong at suporta ng kanyang mister. Makalipas ang 3 taon na pagsasama bilang mag-asawa, biniyayaan sila ng anak ni Benson. Nasundan pa yon ng 2 pa. Natutuwa sila na bago ma-menopause si Ivy ay biniyayaan pa sila ng 3 anak. Sa tuwing tumitingala sa langit si Ivy ay hindi niya nakakalimutang magpasalamat sa mga taong hindi nagsawang magpaalala sa kanya kung gaano kasarap ang magmahal at mahalin. Totoo nga na ang pagmamahal ang magbabago sa isang tao, na isang araw may tao ring darating sa buhay mo at magpapabago ng lahat ng pananiniwalaan mo, katulad na lamang ni Benson sa buhay ni Ivy. Siguro kung hindi sila muling nakita ni Benson, baka hanggang ngayon ay pasan pa rin ni Ivy ang bubog at paniniwala sa kasal. Pero dahil dumating ito, muling nabuo ang paniniwala niya na may pag-ibig para sa kanya. Love changes everything, more than fear ever could. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.